switch na putol-putol na or nagbi-blink na, tatawid na yan dito sa may blue wire natin, sky blue. So pupunta na yan dito sa may mga flashers natin. So front right, tsaka rear right. So yung harap at tsaka likod sa may right. Ngayon kapag nag-left naman tayo, so ganun din, magsusupply din yan ng putol-putol or nagbi-blink na current. Pupunta naman yan dito sa front left at saka sa rear left. So given naman na yan mga boss, may green wire na tayo dyan. Kailangan lang ng flasher natin is positive at negative din. Positive, negative. Yan. So kumbaga yung positive natin, yung nanggaling dito sa may switch. Okay? So negative, positive. At bago yan, meron ding indicator yan sa ating dashboard. Kung mapapansin nyo sa dashboard natin, makikita natin kung naka-right signal ba tayo or naka-left signal tayo. So yung supply naman na yun, kukuha lang din yun dito sa may switch. So magkakadugtong yung mga yan. Tapos nakatouch lang to sa dashboard natin. So yan yung mga indicators natin sa dashboard. So ito yung right. Pag nag-right signal tayo, mag-right signal din yung sa dashboard natin. Okay? So kapag nag-left naman tayo, magle-left signal yung sa may left dashboard natin. So ganun lang simple mga boss. And next naman, ano ba? Sa headlight muna tayo. So sa headlight mga boss, kung mapapansin nyo, kung susundan natin yung accessory wire na yan, okay, so dito kumuha ng supply yung ating headlight. Sa accessory wire pa rin yan, napakahaba niyan. Okay, so papunta na yun sa headlight, kulay black yung wire. Ngayon mga boss, kapag nag-turn tayo, okay, may park light nga pala itong headlight natin, itong main switch natin. So may park light siya. Kapag in-on mo yung park light, so masusupplyan ngayon yung park light natin. Ayan, so ito naman yung park light sa dashboard natin. So kumbaga kapag in-on mo to, iilaw yung dashboard natin. Ngayon kung may separate park light pa siya, for example sa may headlight, so magkasabay iilaw yan. Kumbaga magkahiwalay kasi yung headlight at saka yung park light. Okay? So yung brown wire na yun, kapag in-on mo yung park light, ayun, magsusupply lang yan ng positive. So negative, syempre positive. Iilaw na yung dashboard natin. Or kung may separate park light man yan. So minsan kasi, yung park light na yan, dyan nakasabay yung tail light natin mga boss. Or yung ilaw ng preno natin. Magkaiba kasi yung tail light sa brake light. So mamaya na natin itatakil yan. Okay, so dito muna tayo. Sa park light, and iilaw na. So since nakasabay yung tail light natin, yun, iilaw din yung tail light ng ating preno. Okay? Or yung brake light bulb. So next naman, kapag in-on mo pa ng isang beses, yung supply ng positive na galing sa accessory wire, lilipat naman yun dun sa kabila. So take note mga boss, nakailaw na yung mga yan, ano? So kapag nasupply na yan, masusupplyan din tong headlight. So ibig sabihin, hindi mamamatay yung park light. Automatically, kapag in-on mo, tapos in-on mo pa ng isang beses, hindi mamamatay yan. Unlike sa ibang switch. Okay, so from switch, ayan yung yellow wire, tatakbo yan dito sa ating high and low switch naman. So kapag in-on mo to, automatically, yung low beam natin nakailaw na agad dyan. Ngayon, kapag pinindot mo yung high, lilipat naman yung supply sa high beam natin. Okay, so for example, from yellow, yun, sa main switch, yellow, tatakbo yan sa high and low switch. For example, naka low beam tayo, yung supply lilipat sa red wire, ayun ang yun ang low beam natin. Ngayon, kapag nag high beam tayo, mamamatay yung low beam, lilipat lang sa high beam. So sa blue wire, lalabas sa blue wire yan. Ayun, mag-high beam yung ating headlight. Ngayon, may indicator din yan sa dashboard kapag naka-high tayo. Ayan, yung ating high indicator. So magkasabay yan, yung high beam at saka yung indicator sa dashboard. So ganun lang ka-simple mga boss. So balik naman tayo sa brake light. So since nakasabay yung ating tail light dito sa park light na ating main switch, so iilaw na yung ating tail light. Okay, next naman yung sa brake light naman. So since nandito na rin tayo, tuloy na natin yung sa may brake light. Okay, for example, naka-park light na tayo, nakailaw na yung tail light mga boss. Kasi tulad yan ang sinabi ko, magkahiwala yung sa brake light at saka sa park light or yung tail light. Ngayon sa preno, meron tayong preno sa kamay at meron tayong preno sa paa. So dito naman tayo ngayon sa foot brake. So sa foot brake mga boss, may micro switch tayo dyan. So kukuha ulit yan ng supply sa accessory wire. So kapag tinapakan mo yung preno ng iyong paa, ay ng iyong motor, sorry. So kapag tinapakan mo yung preno ng iyong motor sa may paahan,
So lilipat lang yung current, pupunta yan dito sa may brake light. So liliwanag yung ating brake light ngayon. Again mga boss, magkaiba yung tail light sa brake light. So kapag nagpreno ka sa paa, liliwanag yan. Ngayon kapag hindi ka nagpreno, for example madilim, syempre nakabiyahe ka na madilim, yan yung nakailaw or yung nakasindi sa ating mga preno or yung tail light bulb para naaaninag tayo ng kasunod natin. Ngayon kapag ka nagpreno ka naman sa kamay, kukuha pa rin yan source accessory wire. Yun. So kapag ka piniga mo naman yan, ayun, lilipat lang dito, magkakontak lang yan dito. Tatakbo pa rin yan sa brake light natin. So ganun lang kasimple mga boss. And ano pa ba? Next naman, dito naman tayo sa ating gear shifter or yung mga neutral indicator natin. So yan yung ating primera, segunda, tercera. Okay, so may mga wiring yan mga boss. Makikita nyo yung wiring yan dito sa may ating katabi nito, itong ating gear shifter or yung tapakan ng cambio. Okay, so naka-attach naman to mga boss ating shifting drum sa may transmission ng ating motor. Kaya kapag pinindot mo yung primera, segunda, iilaw yung mga yan. So bali itong mga color coding na to mga boss, lahat yan, yung pink, blue, at iba pa, etc. So lahat yan ay ground. So kung mapapansin nyo, yan yung mga bombilya sa ating dashboard, no? So kukuha yan ng positive supply sa accessory wire. Kaya automatically kapag in-on mo yung susian, iilaw na agad yung mga yan. For example, hindi pa nakaandar yung makina, pero naka-on na yung susian, iilaw na yan. Pag tinapakan mo yung primera, iilaw yung mga yan. Kasi nga, positive at negative lang yan. Okay? So, kukuha ng positive supply yan sa accessory wire. Ayun, yung neutral. Okay? So, yung primera, sa accessory wire pa rin. Segunda, tercera, kwarta, at kung may kinta man. Okay? So, tulad nga ng sinabi ko, naka-negative trigger yan mga yan, ano? So, switch kasi ito mga boss. Kaya kapag nagcambio tayo, yung shifting drum or yung transmission natin, nagsishift yan. So, siya yung nagsisense. May mga contact points niya sa loob. Kaya kapag nagcambio tayo, madedetect niya kung anong transmission gear yung naka-engage. For example, naka-tercera ka, yun yung iilaw. So, ganun lang kasimple mga boss. Bali, next naman, dito naman tayo sa ating starter. Okay? So, starter naman tayo. Again, kukuha pa rin niya ng positive supply sa ating accessory wire, yung push start natin. So, umpisa natin dito. So, from accessory wire, yung push start switch, yan. Kapag pinindot mo, tatawid lang yung supply. Papunta naman ngayon yan dito sa ating starter relay. So, sa starter relay natin, meron tayong 4 wires dyan mga boss. Parang normal na relay lang yan, 4-pin relay. So, merong 30, 85, 86, at saka 87. So, yung 86 natin, itong nanggaling sa switch. So, kailangan nga pala ng positive nito at negative. No? Positive at negative. Okay? So, may positive na tayo. O, negative na lang yung kailangan. So, ayun. Kita naman natin na nakatap na siya sa may green wire. So, may negative na tayo. Ngayon, kapag pinindot mo, doon na to titrigger mga boss. Kumbaga, pwede na siyang mag-supply. So, yung dalawang matabang wire na yun mga boss, yung napapansin nyo sa mga battery natin. So, doon lang nanggaling yan. Sa may ating starter relay. So, napakalaking amount kasi ng kuryente nito or napakalaking amount ng voltage na kailangan nitong ating starter motor para mapaandar yung makina natin. Na hindi na tayo nagkikik. Okay, so from positive, ayun, konektado yung isang wire ng ating starter relay dyan. Okay. Ngayon, kapag pinush mo, lilipat lang, kapag pinindot mo yung push start, positive, negative trigger, magtitik-tik yan or yung clicking sounds. So, lilipat lang yung source from 12 volts battery, lilipat lang yun sa kabila. So, doon na mag-i-start yung ating starter motor. So, sa starter motor natin, kailangan lang din yan ng positive at negative. So, kapag wala ka nakitang ground dyan, so meaning to say, naka-attach na siya sa chassis natin. So, ganun lang kasimple mga boss. Next naman, ito na, dito tayo sa ating fuel gauge or sa may fuel floater natin. Medyo crucial to, no, kasi continuity ito. Continuity yung nagpapagana nito. Okay, pero kailangan din niya ng positive at negative. Okay, so from accessory wire, may positive tayo, yun. Kumuha ulit yan ng positive supply sa ating accessory wire. Ngayon, kailangan niya ng negative. So, dun niya mariread ngayon mga boss, kung may ilaw man to, for example, nag-on kayo, dun niya mariread yung level ng ating gasolina sa pamamagitan nitong floater. Kasi
kapag ka nasupply na to ng positive at negative, yung ating floater magsasend na yan ng signal sa pamamagitan ng mga contact points dito. May mga contact points kasi yan. So ito yung ating floater. Ngayon kapag tumaas bumaba to, yan yung nagsasend ng signal dito sa ating fuel gauge. So mariread natin kung anong level na ba ng gasolina natin, kung full tank ba or empty na. So kailangan din yan ng negative. So actually negative kasi ito parehas. Okay? Kasi hindi naman pwedeng mag-positive at negative to kasi nakababa dito sa may ating tangke, sa loob ng tangke natin. So kapag nagkaroon ng negative at positive, boom, sabog. Kaya continuity yung nagpapagana nito. Okay, so bali hanggang dito na lang mga boss. Napakadali lang naman intindihin nito. Sundan nyo na lang yung ating video, and sa susunod ituturo natin yung clutch safety switch. Okay, so bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.